Yan ang iba pero ang nakuhaan para government. Sa librong Conquistas de las Islas Filipinas ni Father Gaspar de San Agustin, inilarawan niya ang mga tao sa San Mateo dito bilang fierce but friendly and of quiet disposition. Ako po si Kuya F at samahan ninyo akong busisiin ang iba pang mga kwento sa bayan ng San Mateo, Rizal. Hindi nakaligtas ang bayan ng San Mateo bilang biktima ng iba't ibang digmaan. Isa na dito ang naganap na pitched battle ng mga Chinese rebels noong 1639 laban sa mga Kastila at native troops. Pinagmamalupitan at hindi pantay ang trato sa kanila ng mga Kastila. Bagamat natalo ang mga Chinese sa nasabing gera, nag-iwan naman ito ng di kanais-nais na alaala gaya ng pagsunog nila ng mga kabahayan at simbahan. Matapos ang ilang dekada, May 16, 1687, ang teritoryo at kumbento ng San Mateo ay naidagdag sa Pasig sa pamamagitan ng mga Agustinians, habang ang headquarters at residences ng misyonaryo ay nasa Marikina. Pero after 2 years, ang mga Agustinian priests sa San Mateo ay formal na napalitan ng mga Jesuits. Binigay ng mga Agustinian sa Jesuits ang ecclesiastical administration ng San Mateo noong 1689. Malaki ang naging tulong ng mga Jesuits simula nang hinawakan nila ang bayang ito, lalo na noong mga panahong nagrebelde ang mga taga San Mateo laban sa mga Kastila. 1696 to 1746, ang mga residente ng San Mateo ay nagrebelde sa Spanish authority in the municipality. Napilitan silang pumunta sa mga bundok at iwan ang kapatagan. Pero nang sinuyo at hinimok sila ng mga Jesuits na bumalik na sa lowlands, ay napilitan din itong bumalik sa kanilang bayan noong 1746. Ngunit noong 1751 hanggang 1765, muling umiral ang independent-mindedness ng mga taga San Mateo at muli silang nagrebelde. Inutusan sila ng Spanish government na isuko ang kanilang mga armas, ngunit tumanggi sila. With this resistance, the Spanish government was forced to reduce the town to ruins. April 27, 1871, ang malawak na San Mateo ay nahati-hati nang mag-issue ng decree si Captain General Izquierdo na naghihiwalay sa mga baryo ng Balite, Burgos, Marang at Kalipahan mula sa San Mateo at buuin ang mga ito bilang bagong municipality, ang Montalban. Mas lalo pang naging significant ang bayan ng San Mateo nang sumiklab ang malawakang revolusyon laban sa mga Kastila. November 1896 nang gawing headquarters nila General Llanera at puwersa ng mga Pilipino ang San Mateo. Naging bahagi rin sila ng revolutionary government na itinayo ni General Emilio Aguinaldo. Fast forward naman to American period. Nirecapture ng mga Amerikano ang nakapalibot na areas. Ang San Mateo ay nasa line of fire ng mga US forces. At noong panahon ng World War II naman, ang mga Hapon naman ang nagtayo ng mga schools and buildings na nagsilbing headquarters nila. Iba't iba man ang sinapit ng lugar na ito sa iba't ibang mga dayuhan. Ang San Mateo ngayon ay isa ng first-class municipality. At ang mga nakalipas na kwentong kanto sa lugar na ito ay bahagi ng tagumpay na nakamit ng bayang ito.